So, kamusta po mga ka-streetwise? So, mga kababayan, ito. Una sa lahat po, no, ulitin ko lang kasi para sa akin po kasi, hindi po talaga mangyayari po itong mga kaganapan ngayon kung hindi po dahil po sa isang grupo. Itong grupo po na to, ito pong tao po na to, kinaiinisan ko po talaga to dati. O hello po kay Narcisa Vitar. So una sa lahat mga kababayan, tayo po nagpapasalamat po tayo kay dating Senator Antonio Trillanes. Oo. Kasi po lahat po ng mga nangyari po ngayon, eh ang punot dulo po niyan sila, pati po Magdalo. 'Di ba? So alam naman po natin no na sila po ang isa po sa mga nag-file ng kaso po sa ICC. Kung walang Trillanes, kung walang Magdalo, malamang po namamayagpag pa rin po ang mga Duterte ngayon. So bigay po natin yung credit sa kanila. 'Di ba? So sayang nga mga kababayan, ito sana yung magandang pagkakataon na si Trillanes po tumakbo bilang senador. Well, mas pinili niya nga po na maging mayor, so respeto po natin yun at suportahan na lang po natin. Pero kung ngayon po tatakbong senador si Trillanes, malamang nasa ano yan? Top 8, malamang top 7. Sure yan kasi po, lahat po ng sinabi ni Trillanes nung panahon ni Digong, nagkatotoo. Di nyo, di ba? Nakuha niyo yung point ko. Maraming salamat sa iyo ha. Next mayor po ng Caloocan. Lodi ko no. Datayo ko sa kanya. Hindi sa totoo lang. Datayo ko talaga sa kanya. Pero ganun talaga, no? Magaling po talaga mambola ang mga Duterte. O, di ba? So, hello po kay Jennery. Maraming salamat, no? So, tinan nyo to, ha? Ito nahalungkat ko to, eh. 2 days ago, 2 days ago, pinost nyo to, eh. O, Antonio Sonny Trillanes, no? Noong 2017, nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC laban kay Duterte. After 8 years sa wakas, nahuli na rin ang Berdugo. Sa lahat na nakasama namin sa mahabang lakbay na ito, para sa hustisya ng mga libo-libong EGK victims. Maraming salamat po. Tingnan nyo napaka-humble po ng tao. Napaka-humble po ng mama. Di ba? Tayo po, naging spectator lang naman po tayo, sinuportahan po natin si Trillanes, nagpasalamat po siya sa atin. Pero sa totoo lang mga kababayan, tayo po ang dapat magpasalamat sa Magdalo. Alam nyo, talagang talagang napapabilib niya po ako ng grupo na to eh. Dati rin po, nung panahon nga po ni Gloria, hati po yung mga tao nun. Kung tama ba talaga ang ginawa ni Trillanes tsaka nung Magdalo? Naalala nyo ba yon? Di ba? Nung awkward mutiny, di ba hati yung mga tao nun? Kasi sundalo nga kayo, ba't naman kayo mag-create ng kudeta, di ba? So medyo hati po yung mga tao nun. Pero eventually mga kababayan, naisip nga po natin at naintindihan po natin na tama pala yung ginawa nila kasi po, si Gloria po ang isa sa pinaka-worst na presidente po sa history ng Pilipinas. Tama naman, di ba? Si Gloria at si Digong po ang pinaka-worst na presidente sa history ng Pilipinas. Oh, so tama po yung ginawa nila nun. O tapos ngayon mga kababayan, sinakripisyo po ni Trillanes yung lahat po ng kanilang political career. Nasira po ang political career po ni Trillanes dahil po sa kanya pinaglalaban na sa tingin niya pong tama. Di ba? So ngayon so ito, pakita ko to sa inyo, no? So ito, bata pa siya nito no? Sila ni Alejano, di ba? So akala ko dati nung una to. Akala ko nung una dati, tawag nito, Photoshop. Yung pala, totoo pala ito. Kasi nakalapat talaga yung paan nila dito. Akala ko nung una Photoshop, totoo pala. So ito po yung Magdalo dati nung nag-file po sila ng kaso. Isipin nyo, after long 8 years, di ba, nakamit na po natin. Unti-unti yung hustisya po na dapat po matagal na pala natin ginawa. Kaya sana mga kababayan, no, ito kung sakali man, kung yung mga taga-Caloocan, Diyos ko kayo, kung yung mga taga-Caloocan, alam nyo na, Diyos ko naman. Si Malapitan po bulok. Binahabay po yung Caloocan ni Malapitan. At meron pa tayong isang modern day hero na katulad nga po ni Trillanes. Diyos ko naman, napaka no-brainer naman nito. Kung ano man yung natatanggap nyo po, dyan sa Caloocan dahil po dyan kay Mayor Bansot Along Malapitan, mas grabe pa po ang ibibigay po ni Trillanes dyan. Pag siya po naging mayor, sigurado po yun. Tandaan nyo
Ang Caloocan po ang pinaka-worst na city sa NCR. Sila po ang merong pinakamataas po na crime rate at pinakamababa na safety index. Oh, 'di ba? Alam niyo nakakatuwa kasi dito, lahat po ng sinabi nga po ni Trillanes naging totoo. For example, ito binanggit niya to 2017 eh. Tingnan niyo Tingnan niyo to. Panoorin niyo to. Saan na ba 'yun? Ito. Ang general, umiikot yung mundo eh. Alam nyo, itong si President Duterte, nakapwesto siya ngayon. Malay natin, yung susunod na makakapwesto, ang prioridad naman ay human rights at mag-conduct naman ng mga investigasyon. By then, retired na kayo at buksan itong mga kaso na ito, nakatiwangwang yung ating mga pulis. Yung mga nanlaban na yan, pagka binuksan ho yan at isang honest-to-goodness investigation, kailangan... Galing sa amin si Trillanes sa may picture kami. Oh, congratulations, Ma'am Lori Mamawag. Properly yung operation talaga. At otherwise, sila rin naman mananagot. Long after, yung mga commanders nila ay nag-retire na, nawala na, ito yung mga nag-guarantee sa kanila. Sagot ko kayo. Walang mangyayari sa inyo habang kami nakapwesto. Yun nga lang, hindi sila habang panahon nakapwesto. Alam niyo, kinilig naman ako dito. Loyalist at kakamping ang totoo nagmamahal sa Pilipinas. Actually, ngayon ko lang di po napagtanto yan. Sa totoo lang. Tinan ninyo. Ako hindi naman ako loyalist eh. Pro-admin lang po tayo, no? Pero yung inaasahan po natin magiging kakampi po natin nung eleksyon, yung mga DDS, mga kulto pala. Mga buwaka ng ina, mga kulto pala. Hindi rin po namin talaga alam. Well, merong indikasyon dati, pero syempre, ang intention talaga natin nung eleksyon, manalo. Manalo po si Marcos nung eleksyon. So, kami, napapansin na nga po namin na itong mga Duterte supporter, mga kulto. Pero syempre, alam nyo naman, pag politika, kailangan mo marami kakampi. Pero eventually, mga kababayan, malalaman talaga natin na, well, pwede tayong hindi magkasundo, tayong mga kakamping, tayong mga dilawan, pwede tayong hindi magkasundo sa mga bagay-bagay. Pero ang importante dito, 'di ba? Ang adikain po natin dito, ipagandahin po ang Pilipinas. Magkaiba man tayo ng way, magkaiba man tayo ng paraan, importante, mahal natin ang bansa. Hindi po katulad po ng mga bobong mga DDS, ang mahal po nila si Digong. Magkaiba po 'yon. Ang Pilipinas po hindi po si Duterte. Ang Pilipinas po tayo. 'Di ba? Oh. Tigil-tigilan mo nga Kuya Enaro, yan ka na naman. Hindi, minsan kasi talaga mamumulat na lang talaga tayo na nga no. Pero tayong hindi magkasundo sa mga bagay. Pero ngayon natutunan ko nang intindihin kung saan humuhugot itong mga dilawan na to. Itong mga kakamping na to. Oo. 'Di ba? Kulto po talaga yung mga DDS, kulto po talaga sila. Oo. Alam mo, kinikilig ako sa mga ganyan eh. Kakamping ako, taga-suporta ako ni PBBM. O di ba? Ako pro Marcos ako, tapos naintindihan ko na yung mga dilawan. Di ba? So okay 'yun. Okay 'yun. Oo. Walang mangyayari sa inyo habang kami nakapwesto. Yun nga lang, hindi sila habang panahon nakapwesto. And the history ng mga tropa natin is replete with such examples, ano? Yun lang mga military escorts ni Ninoy. Nakulong yun ng mga 3 decades eh. Yung mga enlisted. Pero yung mga boss ba nila nakulong? Hindi. Hindi. Ganun din, ginaranti rin yan sila na kaming bahala sa inyo, wala mangyayari sa inyo. O, di ba? So, itong sinasabi nga po ni Trillanes, 2017 pa tong video po na to. So, tingnan nyo isipin nyo, lahat po ng sinabi po ni Trillanes nung panahon nga po ni Digong, no, nagkatotoo lahat. Nagkatotoo. So, ito rin, no, isa rin ito pagkakataon, no, para, di ba, ma-redeem ni Trillanes po yung pangalan niya na sinira nga po ng mga Duterte. So, sayang nga, kasi malabang, di rin inasahan ni Trillanes na mangyayari nga itong sa ICC na ganun kabilis. Kaya, sayang nga, kasi kung tatakbo siyang senador ngayon, panalo to si Trillanes.
Ang daling i-promote ni Trillanes, mga kababayan. Pinakamaraming batas po na ginawa noong 2011 hanggang 2016, si Trillanes. Ang daling i-promote ng mama na to. So kaya ngayon, mga kababayan, no, tayo pong taga Caloocan, alam nyo na kung anong dapat nyong gawin. And besides, mga kababayan, no, nung one time nga po, no, na sabi nga rin po ni Trillanes sa akin dati, na kahit po mahuli na nga po itong si Duterte, hindi pa po tapos ang laban. Hindi pa po tapos. Tandaan natin na ngayon, masaya tayo ngayon. Kasi nga po nahuli si Trillanes, nahuli si Duterte. Pero tandaan po natin, may mga asungot pa po na nakalaya ngayon. Isa na nga po dito yung anak niya. At saka si Zulaika Lopez, o nga pala, naalala ko, no. Tignan nyo to, ha. Ang kapal talaga ng mukha ng mga to, eh. Tignan nyo to. O na, Kuya Inaro, tama ka na nga. Ano ba? Tama ka na nga, eh. Cool naman yun. So, ito, tignan nyo to, ha. So, tignan nyo kapal ng mukha nito, no. Ito last month lang to, eh. Lawyer Zulaika Lopez hosts detention for contempt further heightened tension between Vice President Sara and the House of Representatives as returned to work in the office of the Vice President. Mga kababayan, ang kapal ng mukha nito. Tingnan nyo, ganyan po tayo ginagawang tanga ni Sara Duterte. Oh, si Zulaika Lopez, mga kababayan, siya po ang isa po sa pinakakatiwalaan po ni Sara Duterte since 2010, mula po nung naging mayor si Sara. Di ba? Kaya nga po, yung ginawa nga po ni Sara Duterte na confidential fund, dyan po sa Davao City, nung siya po nung si Sara po naging vice president, di ba, binitbit niya nga po si Zulaika Lopez para po magawa po nila yung modus nila na confidential fund na pagnanakaw nga po sa Davao. Ang kapal ng mukha, men. Tingnan nyo, pangiti-giti pa, parang walang nangyari. Sabi nga ni Erwin Tulfo, sabi nga ni Mon Tulfo, mag-shota daw po itong dalawang to. Well, hindi, pero totoo, maganda si Zulaika. Ito to, yung mukha niya, yung mukha ni Zulaika parang yung probinsyana na yung inosente, no? Tingnan yung mukha niya, oh. Di ba? Bagay sila, nag-shota sila, nag-kiss-kiss yung mga yan, pampiang, ay, kit. Di ba? Alam nyo kasi, alam nyo nakakainis dito. Di ba? Nangako na nga po ito na magre-resign na. Oh, nangako na to ito, sabi niya dito, Ito. Nung nagdrama-drama nga ito si Zulaika, di ba? Lopez resigning as OVP Chief of Staff, November 25, 2024. Ito po yung kasagsagan po na tinatanong po si Zulaika Lopez kung paano po ginastos yung confidential fund. Tapos ngayon makikita ngayon natin na nandun na naman siya ulit sa Office of the Vice President. So niloloko lang po talaga tayo nito. Di ba? So isipin nyo, lahat po ng confidential fund. Ako naniniwala akong ganun, Lahat po ng confidential fund mula po nung naging mayor nga po si Sara hanggang ngayon po na vice presidente nga po si Sara, si Zulaika Lopez po nagmaniobra. Scissors. Di ba? So tama nga po si Antonio Trillanes dito. Napakulong nga natin si Duterte. At malamang, ako naniniwala po talaga ako na malabo na siya makalaya doon kasi hindi na po umuubra doon yung batas ng Pilipinas. Batas na po ng International Court ang gumagana doon. So, tama si Trillanes dito. Hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong Sara Duterte na kailangan pa nating usigin. Di ba? So ayun, mga kababayan. So kayo po dyan, so kayo ba, ano pa masasabi nyo nga po dito kay Antonio Trillanes? Kayo ba, dati rin po ba kayong galit sa kanya? Pasensya na, kasi ako, ganun ako dati. pero ako hindi ko po siya tinawag. Hindi ko po siya tinawag na binenta niya yung West Philippine Sea. Never. Kasi kung binenta niya po yung West Philippine Sea, dapat nakakulong na po yan. Di ba? So yan so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, kayo ba, naniniwala ba kayo na posible rin po ba na mapakulong din natin tong si Zulaika Lopez tsaka si Sara? Ako asar lang.